Magandang umaga po sa lahat ng mga tagapakinig. Bago pa lamang po ang channel na ito at ngayon lang po ako mag-share ng mga sinulat ko. Magandang araw po sa lahat ng mga tagapakinig. Ang series na ito ay naglalaman ng 3 Philippine mythology. Ito ay ang Baconawa, Mambabarang at Tiyanak. Philippine mythology, Mambabarang. Naniniwala ba kayo sa barang? Ang kwento na ito ay itatampok ang kwento ng isang dalaga. Dalaga na nagpadala sa galit at pagmamahal. Si Leticia ay isang dalaga na nakatira sa isang probinsya. Siya ay magkokolehiyo na. Ngunit pansamantala ay huminto siya dahil kailangan niya na mag-ipon para makapagpatuloy sa pag-aaral. Siya ay nanggaling sa Maynila upang magtrabaho ngunit uuwi dahil malapit na ang Kapaskuhan. Pagod na pagod siya nang siya ay sumakay sa isang bus. Last trip na ito patungo sa kanyang probinsya kaya ito ay punong-puno na. Walang nagawa si Leticia kundi makipagsiksikan na lamang at tumayo. Lumipas ang ilang oras, ngunit sila ay wala pa sa kalahati ng kanyang patutunguhan. Masakit na ang kanyang paa sa pagkakatayo, ang kanyang likod dahil sa bagaheng kaniyang dala, at ang kanyang ulo dahil sa pinipigilang antok. Pakiramdam niya ay babagsak ni siya. Ngunit may humawak sa kanyang kamay nang siya ay muntikan ng mawala ng malay. "Miss, upo ka na sa upuan, tatayo na lang ako." Sambit ng isang lalaki na sa sapantahan niya ay mas matanda sa kaniya. "Maraming salamat," matipid na sagot niya dahil umiikot na ang kanyang paningin. Nagising na lamang siya sa mga tapik. "Miss, nasa terminal na tayo." Sambit muli ng isang pamilyar na boses. Pagdilat niya ay nakita niya ito. Ito ay kaparehas ng lalaki na tumulong sa kaniya kanina. Napalinga siya sa paligid at sa wakas ay nandito na nga sila sa kaniyang probinsya. Bago siya umalis ay nagpasalamat siya sa lalaki at nagpaalam na. Papasok na siya sa kanilang kanto nang maramdaman niya na may sumusunod sa kanyang likuran. Binilisan niya ang kanyang lakad, ngunit may boses na nagsalita sa kanyang likuran. Ito ay kaparehas ng boses ng kanina. "Miss, pasensya na, hindi kita sinusundan ah. Diyan din kasi ang bahay ko eh." Nahihiyang sabi nito. Tumango na lamang ito at pinilisan pa rin ang lakad dahil nahihilo na nga siya. Ilang oras na lamang ay Noche Buena na. Abala ang mga tao sa bahay nila Leticia. Lumipas na ang ilang araw. Di man magarbo ang handaan nila ngunit puno naman ito ng init ng pagmamahalan. "Leticia, umuwi daw pala ang kababata mo?" Inahiya ko siya dahil matagal-tagal na rin simula nang huli tayong nagkita. Sambit ng kanyang nanay. "Si Ethan ay narito, Nay?" Pasiglang tanong ni Leticia. "Naku, naalala ko nung panahon na parang may lubid na nakapulupot sa inyong dalawa. Di ba naman mapaghiwalay?" Natatawang singit ng kanyang tatay. Natawa na lamang siya at may kumakatok na sa pintuan. Panigurado ito ay si Ethan. "Estoy!" Pasiglang sambit niya nang buksan ang pintuan. Ngunit siya ay nagulat. Ito ay ang lalaking tumulong sa kaniya. "Sabi na nga ba ikaw yun, Isha?" Natatawang sabi nito. Natulala na lamang ito sa hiya dahil sa kanyang inasal noong gabi na napagbintangan niya itong hold-upper. "Magandang gabi po, Nay." "Tay, buti nga po ay di ganong tambak ang gawain.
Ang hirap po pala talaga mag-engineering. Bati nito sa nanay at tatay ni Leticia. Di nakita nakilala Estoy. Napakagwapong bata naman. Di na nga po ako nakilala ni Isha. Napagkamalan pa nga po niya akong hold-upper sa daan nung gabi na umuwi ako. Natatawang sabi ni Ethan habang nakatingin sa kaniya. Si Leticia at Ethan ay magkababata. Sila ay palaging magkasama sa paglalaro, saya at pati sa problema. Napaghiwalay na lamang sila noong nag-aaral na ng high school si Ethan sa Maynila at naiwan si Leticia sa probinsya. Ilang taon na rin sila na di nagkita kaya't labis ang pagkasaya niya. Natila ay nabuhay muli ang parting namatay sa kaniya. Inubos nila ang mga oras sa muling pagsasaya ng magkasama. Hapon ng linggo ng Enero, sila ay magsisimba ni Ethan bago sila muling maghiwalay. Oh, Leticia, anong oras na Di pa ba kayo alis na Estoy? Tanong ng kanyang ina habang ito ay naglilinis ng sala. Ang tagal nga po baka may ginagawa lang po, sagot niya. Napatayo si Leticia nang marinig ang pagbukas ng pintuan. Isha, sorry, sinalubong ko pa kasi si Divine, paliwanag nito. Ha? Pagtataka ni Leticia. Ay, Nay, si Divine nga po pala, girlfriend ko po. Divine, nanay nga pala ng kababata ko. Pagpapakilala nito, napako si Leticia sa kanyang kinatatayuan at naniyot ang kanyang mga lalamunan. Ngunit pinili niyang ngumiti. Leticia, kababata ni Ethan. Bati nito at inabot ang kanyang kamay sa nobya ni Ethan. Divine, girlfriend ni Ethan. Nakangiting tugon nito. Papakilala ko sana siya sa'yo, Isha, kaso late na siya dumating Busy kasi masyadong mag-accountancy, parang engineering din. Paliwanag nito. Excited na ako makapagsimba dito sa probinsya niyo, love. Sambit nito. Nako, paborito nga namin magsimba doon ni Isha. Dagdag nito. Gabi na noon, ihahatid na ni Leticia si Ethan dahil muli ay aalis na ito. Babay Isha, paalam nito sa kanya. Sabihan mo lamang ako Leticia kapag bumisita ka sa Maynila itutour kita, libre. Natutong paalam nito at binasuhan siya. Lumipas ang ilang buwan. Muling umuwi si Ethan, ngunit pakas sa mukha nito ang labis na kalungkutan. Lumapit ito sa nanay ni Leticia. Nay, alam ko pong nakakatawang manggaling sa isang katulad ko na di nagpapapaniwala sa kulam ang sasabihin ko. Pero, may albularyo pa po ba dito? Nasa bahay po namin ngayon si Divine. Di po siya makatayo at makakain. Pakiramdam ko po ay babagsak na siya. At tuluyang di magagamot. Naiiyak na kwento nito sa ina ni Leticia. Sinamahan ng nanay ni Leticia si Ethan sa tanyag na albularyo sa kanilang lugar. Iho, mukhang malala ang kaso ng iyong nobya. Sambit nito habang hinahagod ang tiyan ni Divine. Hinagod ng matanda ang tiyan nito pataas at nasok si Divine. Nasok ito ng halo-halong mga insekto. Anak na! Maduwal-duwal na sambit ni Ethan habang hinahagod ang likod ng kanyang nobya. Iho, didiretsohin na kita. Upang mapagaling ko ang iyong nobya ay babalik ko ang kulam sa nangulam upang ito ay hindi na maulit. Papayag ka ba? Tanong nito. Opo, nararapat po iyon sa kaniya. Sagot nito ng walang pag-aalinlangan. Ngunit ang pagbabalik ng kulang ay doble sa lakas ng kulam na pinataw
maaari itong ikamatay, dagdag ng albularyo. Napatingin si Ethan sa nobya niyang naghihirap at tumango kahit alam niyang may posibilidad na buhay din ang kapalit. Maaari ko po bang malaman kung sino ito? Tanong ni Ethan. Pasensya na, ngunit hindi ito ay maaari. Sagot nito. Lumipas ang mga araw at bumuti na ang pakiramdam ni Divine. Huminto na ito sa pagsusuka at muli ay nakakalakad na ito. Pumunta si Ethan sa bahay ni Leticia upang ito ay pasalamatan, ngunit walang tao sa bahay. Marahil ay nagsimba ang mga tao dito, ngunit narinig niya ang hikbi ng kanyang kababata sa banyo. Humihikbi ito at dumudawal. Naabutan niya itong sumusuka ng iba't ibang uri ng insekto, ngunit ito ay mas doble sa dami ng isinusuka ni Divine. May bulate, uod, langaw, barang, at marami pa. Naiiyak ito habang hinihilang 3 mahahabang bulate sa kanyang lalamunan. Balot na balot ng insekto at malansang amoy ang banyo nila Leticia. Ngunit ito ay huminto sa paghikbi at bumagsak na lamang sa lapag. Agad itong nilapitan ni Ethan kahit nandidiri ito sa paligid. Nakita niyang naluluha ang kanyang kababata. Ethan, simula pa nung una, kahit alam kong nakababatang kapatid lamang ang tingin mo sa akin, ay binahal kita. Hindi bilang kababata, kuya o kaibigan. Minahal kita dahil ikaw lang ang nagpakumpleto sa akin. Paliwanag nito kahit nahihirapan na itong huminga dahil sa mga insektong nakabara sa baga nito. Isha, I'm sorry pero maiyak-iyak na sagot ni Ethan habang ito ay nangingitim pa. Wala kang dapat ihingi ng tawad. Ako maraming kasalanan. Lalo na kay Divine. Patawad dahil inangkin ko ang hindi akin. Patawad dahil nagpadala ako sa selos at galit. Patawad dahil minahal kita ng labis. Dagdag pa nito at tuluyan ang nalagutan ng hininga. Maraming salamat po sa lahat ng mga tagapakinig. Naniniwala rin ba kayo sa barang? Just comment down below your answer. Please like, share, and subscribe to my channel. So see you sa next upload natin.